At ang impeachment na yan, ay mananatili po tayo na titindig. Titindig tayo dahil alam natin na malinis ang ating Vice President Inday Sara. Ilang beses na po diniskas siya ng kataas-taasang hukuman. At iyan po ay naipaliwanag na iyan po ay invalid. Iyan po ay isang panlaloko sa ating mga kapwa Pilipino. Dahil ang kanilang corruption na malay-maleta na ninanakaw nila sa kaban ng bayan, yan lang po ang gusto nilang ipagtakip. Kaya ang impeachment po na ginagawa ngayon, makikita nyo, kumukuha pa sila ng ebidensya. Sila pa ang humihingi ng ebidensya kay Vice President. Hindi ba po ba kung sila ang hukom, dapat hawak na nila ang mga ebidensya nila? Eh ngayon pa lang sila naghahanap. Ibig sabihin, wala pong silang hinahawakan na mataas na ebidensya para i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte. At kami po ay titindig at tatayo. Ipaglalaban namin ang karapatan ng Vice President at ng inang bayan. Hindi po kami magpapahinga. Tuloy-tuloy po kami sasama at pakikibaka para sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan, ng ating kaapu-apuhan. Ipinaglalaban dito ay hindi ang isang tao lamang, kung hindi ang pinaglalaban dito ang kinabukasan ng inang bayan. Kaya po tayo lahat, mga kapwa ko Pilipino, at dito sa lungsod ng Pasay, lumaban tayo, manindigan tayo, tindigan natin ang laban natin para sa ating kinabukasan. Maraming pong salamat. Ayun, no? Kayo po ba dito sa Pasay, bilang sama-sama tayo, may idea din po kayo na ang mga congressman na sa tingin nyo nakatanggap ng mali-malitang kapirahan, may plan din po ba kayo halukayin ang mga proyekto kung saan napunta ang kapirahan? Kung yung sinasabi sa ni Ma'am, kung meron bang mga proyekto dito sa Pasay na posibleng kasama sa mali-malita, kasama po yun sa pag-uusapan ng Sama-Sara. Meron naman po kami mga ilan na nakikita, yung mga nakikita na sa kanya mga barangay, sisisirin talaga natin kasi tinatago talaga no? Alam niyo yung mga ilog, merong mga riprap na ginawa, kaya lang, mapapansin mo mababa. Yung baka lang, yung pilote lang na mabawas na ganyan, kahabaan nun, ang laki pera nun. Yung labor note plus yung nabawas na pilote, sa kahabaan ng Tribo de Galina o ng Targaman Creek, malaking pera yun. Nakala lang natin, meron ng riprap, pero dinaya na pala. Yung lahat ang nangyayari dito sa Pasay, kung walang alam ang mayor at congressman, walang mangyayari. Okay? Lahat yan alam nila. Sila yung nag-lead eh. Alam niyo ba, yung mga building dito, nagpapabid sila, hindi kompleto ang dokumento. Pag natapos na yung building, saka nila kukumpletohin ang dokumento. Di ba sila? Okay? Pag nag-project sila, lalagay nila yung komisyon na gusto nila. Hindi nila pag-uusapan kung magkano yung project cost, kung magkano yung para sa kanila. Kasi may arkitekto ko, kinuha nila. Yung arkitekto ko nag-drawing ng building na para kay dating OIC Mayor, Dwight Calixto, yung 33 floors sa sports complex sana. Okay? At yan ang sinasabi niya sa akin. Pare, yung arkitekto, yun ang kumuha sa akin, yung arkitekto nila dito. Yung namamayagpag na arkitekto rito. Dito, talagang Pasay Mafia na eh. Huwag nyo nang asahan na magkakaroon ng parehas. Pagdating sa project, pag-awa ng dapat na gawin dito sa Pasay. Katulad nung sinasabi, di ba? Kailan ba nakinig sa atin yung mayor, tsaka yung congressman, na yung ginagawa nila para sa atin? Wala eh. Wala silang pakialam. Basta,
eleksyon, tumanggap kayo ng 300, 500, patay kayong bata kayo. Yung nga 300 na lang eh, di ba? Pinakamataas na yung 1,000 pag malakas kayo sa kanila. Pag may nahina kayo, 300 pesos lang. Okay? Kaya talaga yung barangay, ayaw nilang paliitin para tayong mga oposisyon, mahirap makumbinse yung mga barangay captain. Gagasta ka ng 201 barangays, bibigyan mo. Paano ka mananalo dito sa labanan sa Pasay? Talagang intentional ginagawa nila yan. Ayaw nila magpawasan para mapahirapan tayo. Hindi nga iniingahan nyo ko si Atty. Ferdinand Casio na siya mag-lead kasama yung mga kasama niya sa law office. Saka yung naglalabasan niya yun. Na-file na ng case. Kasi nga nangyayari, yan mga Remulla, maniniwala ka ba? Tao nila yan eh. Aso nila yan, yung dalawang magkapatid. So anong mangyayari dyan? Talagang may ipit. Basta kayo nagpakilala na makadigong kayo, makasana kayo. Huwag ka nang mag-isip na mananalo kayo. Lahat nasa payroll na nila eh. They're doing, sabi ko nga, last ditch. Baka makalusot. Baka mag-prosper yung impeachment. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi mangyayari yan. Okay? Yan na lang talaga. Wala ka naman, nakikita mo, parang lang eh. Nakikita mo ngayon, sarsuela lang eh. Nag-i-enjoy lang tayo pa, nag-i-enjoy sila pag nagdidebate tayo eh. Di ba? Huwag na, isa na lang tayo. Wala tayong pakialam sa mga yan. Gawin natin yung dapat nating gawin. Hayaan nyo, I'm trying to convince yung mga lawyers para file ng case. Sila dapat nagtatatakbo eh. Di ba? Ito mo yung 18 na naman rin, sila pa yung dinimanda, sila pa yung ginugulo, di ba? Dapat kunin nila kagad para ma-file ng case kung sino man yung nakatanggap ng maleta. Baliktad, wala po tayong maasahan sa Malacanang. Wala tayong maasahan sa mga congressmen. Wala tayong maasahan sa LGU, sa ombudsman. Wala po. Talagang Supreme Court lang. Talagang napakahirap. Kaya nga, ang sinasabi ko, i-psychologize natin sarili natin na one of these days, magagalit na yung Diyos, maliliwanagan na nila, hindi pwede itong impeachment, makakagalaw na lahat. Di ba? Kasi kailangan talaga, yung pagkaganyan, meron talagang perang gumagalaw talaga sa cases na mapapile. Hindi pwede yung laway eh. Di ba? Kailangan talaga, magano tayo, din tayo, makiusap din tayo sa mga lawyer na take the cudgel, mag-file sila ng case on their own. Supplyan na lang natin ng mga ebidensya.